Umabot na nga sa Korte Suprema ang gridlock sa Senado. Isang guro ang naghain ng petisyon para tuldukan na ang gulo sa liderato. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Dahil lalong lumalala ang Senate gridlock, ngayong hindi kinikilala ng Cayetano Block, ang Gatchalian faction, isang guro na ang nagtungo sa Korte Suprema. Naghain si Barry Tayam ng petition for certiorari para matuldukan na ang nangyayaring leadership crisis. Inaas ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi nagkakagulo eh. Pati yung mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert nagkakagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Sa 20-page petition ni Tayama, hinihiling niya na suriin ng Supreme Court ang mga naging aksyon ni Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda kung nakagawa ba sila ng umano'y grave abuse of discretion dahil sa labis o kakulangan ng jurisdiksyon. Nais din ni Tayam na ideklara ng Korte Suprema na legally valid ang quorum ng 12 senators noong June 3 na pinamunuan ni Senator Win Gatchalian. Sana maayos na yung Senate kasi sila yung nakakapigil ng mga dapat umuso na batas. Tulad for example sa House of Representatives, naipasa na yung anti-political dynasty bill. So kailangan natin ng version sa Senate at kailangan din natin umusad yung mga batas na importanteng makausad doon. Dagdag din ng guro, ni hindi pa sigurado sa ngayon kung sino ang Senate President na uupo sa likod ni PBBM sa darating niyang SONA. Sang-ayon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na napaparalisa ng gulo sa Senado ang legislative duties ng Kongreso. Yung mga pinasa na bills, merong mga local bills, yung mga pinabasa ng mga kongresista para sa kanilang mga distrito. Tapos may national bills na pinasa on third reading in particular na kailangan merong counterpart na ipasa ang Senate pero obviously hindi na nangyari. Kaya naman may panawagan si Tino kay Cayetano. Yabang meron ng majority yung grupo ni na Senator Gatchalian, dapat kilalanin na ito para makapag-move on na at maharap ang mga mabibigat na tungkulin ng Senado, kabilang na rito yung impeachment. Tapos tandaan natin, sa susunod, haharapin natin yung budget muli, no? So, hindi naman pwedeng ganito pa rin ang Senado. Hindi rin daw lehitimo ang naganap na flood control hearing kahapon na selective kung tawagin ni Tino dahil hindi umano nabanggit ang ilang personalidad na nasa kampo ni Cayetano. Ilan sa mga pangalang hindi nabanggit ng manoy 18 ex-Marines kahapon, bagamat nasa affidavit nila ito ay sina Legarda, maging ang magkapatid na Camille at Mark Villar. Kaya para kay Tino, ang mga kalaban lang daw ng Cayetano Block ang target ng hearing kahapon. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Posibleng hindi makialam ang Korte Suprema sa gridlock sa Senado. Sa panayam sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni dating Senate President Franklin Drilon na pwedeng ikatwiran ng SC ang tinatawag na political question doctrine. Hindi ko sigurado na makialam ang Korte Suprema. Dahil sa may tinatawag kami mga abogado, mga profesor, tinatawag naming political question. Ibig sabihin, yung isang gusot na dapat ang political leaders ang mag-aayos, hindi po yung husgado. Yan po ang tawag na political question. Why would the Supreme Court resort to that? Because they're separate. Dahilan po yan ang Supreme Court ay arbiter ng mga legal na usapin. Hindi yung usaping political. Aminado rin si Drilon na posibleng magkaroon ng kani-kanyang VP Sara impeachment trial ang dalawang paksyon sa Senado. Pero sir, is it possible there will be 2 impeachment trials on July 6? I do not discount that. Yes. I do not discount Anything that. is possible. If anything is possible. But can you imagine if there is no rule of presumption of regularity? Lalo na po magulo. Lalo na magulo. Kaya kailangan, para sa maayos na pagtakbo ng ating pamahalaan, dapat kilalanin yung isa, kinikilala yung isang proceeding subject to the ruling of the Supreme Court. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.